Pagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is the conquest of the fall. Ayan, mayroon tayong concept na Adam and Eve, the result of the fall. God created Adam and Eve to trust Him and live under His loving rule. He gave them everything they need and one clear command to obey. But instead of listening to God, Adam and Eve chose to listen to the serpent. They disobeyed God on purpose. They chose is called the fall. Sin entered the world, and with it came fear, shame, pain, and death. This moment explained why all people are now born sinners. Adam stood as the representative of humanity, and his rebellion affected everyone. The fall shows us how serious sin is and why we deeply need God's grace and Savior. At may kita natin ito sa Genesis chapter 39 verse 8 to 9. Ang sabi dito, Then the man and wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. And they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called the man, Where are you? At ngayon po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Nagsisimula po tayo sa ating teaching na fall destroys art. So, first teaching natin, relationship with God. So, our King. So, syempre, meron din dito na Satan rules over definition. So, syempre, tayo yung relasyon natin sa Panginoon, dapat na-maintain natin yung closeness natin sa Kanya. Lahat ng mga kailangan natin ibigay na closeness sa Kanya, or yung mga pananampalataya na kailangan natin ibibigay natin. Sa ating second teaching naman, relationship with our fellow human beings, war, abuses, corruption, suffering, hatred, brokenness. So, sa relasyon natin sa ating kapwa-tao, dapat may ayos natin sa buhay natin yon. Nang sa ganun, mawala na yung war, yung abuses, at syempre yung corruption. Dahil kung may malasakit ka sa mga taong nasa paligid mo, hindi mangyayari yung mga bagay na to. Sa ating third teaching naman, relationship with the nature and environment. Chaos, calamities, sickness, disease, death, and decay. So, that yung relasyon natin sa nature is dapat nagiging maayos din. Kasi kung hindi maayos yung pakikipag-relationship natin sa isang nature, pwede tayo magkaroon ng sakit, chaos, calamities, and syempre, na-disease na makukuha. Sa ating application naman, first application, understand that the gospel of Christ is God's only solution. So, palagi nating tatandaan na yung salita ng Diyos, yung mga binibigay sa atin na salita ng Diyos, ang mga aral na itinuturo niya sa atin, ayun lang yung magiging solution sa lahat ng bagay. Sa ating second application naman, understand that you have a holy calling to serve God. So, kailangan mo ring intindihan sa buhay mo na meron kang tinatawag na holy calling na mag-serve sa ating Panginoon. Sa ating third teaching naman, understand that Christ, the Prince of Peace, restore all our relationship. So, kailangan alam mo din na si Jesus na nagkatuwang tao dito sa lupa na ibinigay ng Diyos, siya yung prinsipe ng mga kapayapaan at na-restore niya yung relasyon natin sa ating Panginoon. Sa ating discussion, why is it important to know that what sin destroys, Christ restores? So, minsan, araw talaga dapat lagi natin tatandaan na yung kaimportansya ng pag-destroy sa dun sa kasalanan na ibinuo at ni-restore ng Panginoon.
Sa ating alternative question, what have you learned from this devotion? So, natutunan ko sa devotion natin ngayon na si God lang yung magiging only way, yung kanyang mga salita lang yung magiging only way para ma-restore lahat tayo or yung kasalanan natin sa kanya. And how can you practically apply devotion? May apply ko sa sarili ko. Yung devotion natin ngayon sa pamagitan ng mag kailangan lang natin palagi intindihin yung salita ng Diyos dahil nandito lahat ng solution sa lahat ng bagay na ginagawa natin. So, ayun lang po for our today's discussion. Thank you for watching.